abanggitin kasi controversial pa. Very controversial. Yes. Siguro yan ang pasabog ng undefeated super bantamweight top contender na si Carl James Wonderboy Martin. Malinaw na sa ngayon ay hindi pa pwede na bagitin kung sino nga bang makakalaban sa susunod niyang pag-akyat muli sa ibabaw ng lona. Planchado ng lahat at ayun mismo yan sa napag-usapan nila ng kanyang promoter na si Sean Gibbons ng Manny Pacquiao Promotions. Ang sabi pa ni Martin ay controversial raw kasi kaya hindi pa pwedeng sabihin dahil maaga pa. Kaya ang tanong, gaano nga ba talaga ka-controversial ang susunod na makakalaban ni Martin kung bakit hindi pa pwedeng ibunyag sa ngayon? Pero bago ang lahat kakwento ay video courtesy po tayo sa PIA Ifugao Provincial Information Center na sila ang nagsagawa ng eksklusibong panayam kay Wonderboy. At syempre, pagka hindi mo pa nagawa ito, baka naman. Binalikan ni Martin ang US debut niya kontra yan sa Mexicanong si Francisco Portillo na kung saan unang laban ni Martin sa Amerika at unang panalo rin niya, pero may mga napansin si Martin na mga kaganapan na dapat niyang ma-improve mula sa kanyang nakaraan na laban. Ayon kay Martin, dahil unang laban niya sa Amerika, medyo pressure siya sa mga isipin na mga alam siya na kung sino, kung siya raw ay matalo. Dahil kung matalo talaga siya ay talagang babarikan siya ng mga bashers niya. Kaya pinatay na lang niya ang kanyang sarili sa ensayo at magbabawas ng timbang. Inamin ni Martin na sa jet lag siya medyo naninibago at dahil ang kanyang laban ay dumaan pa sa postponement at nagpalit ng kalaban ay nangangailangan talaga ng adjustment. Ang mga pagsubok na naranasan ni Martin ay hindi naman niya hinayaan na sisira sa kanyang mga plano. Ang game plan niya talaga sa panahong hinarap niya ang Mexicano ay dapat si Martin ang susugod sa kalaban. Dapat siya yung mas agresibo sa laban. Pero ayon sa kanya, ang hindi niya naiintindihan na nabaliktad sa laban dahil ang nagpe-pressure sa laban ay ang Mexicano at hindi na si Martin dahil nagulat raw siya na pareho naman sila ng timbang ng Mexicano. Pero pagdating na sa laban ay naging weight bully na si Martin dahil malaki na ang idinagdag ng kalabang Mexicano sa timbang. Kaya pagdating sa laban mga kwento ay ba, nag-iba na ang diskarte nila. Pero ang malaga ay hindi naman siya lugi at hindi siya natalo. Hindi naman inasahan ni Martin na bila na lang babagsak ang Mexicano sa suntok niya. Sinubukan ni Martin na sa 4th round at sa 6th round na tapusin ng Mexicano pero nagulat na lang siya dahil napakabilis na nakarecover ang kalaban. Pero doon niya nalaman na last year pa lang ay nagsasanay na pala ang kalaban para sa laban nila ni Martin. Kumbaga, alam na ng kalaban na si Martin ang kanyang makakaharap. Kaya masasabi natin mga kwento na medyo dihado si Martin dahil mas magang nakapaganda ang kalaban. Labis naman na natuwa si Martin na napabagsak niya ang Mexicano dahil marami ang nagsasabi sa mga nasa paligid niya na hindi kayang pabagsakin ni Martin ang Mexicano dahil ang tanging mga talo lang ng Mexicano mga kwento ay ang mga boksingero na naging world champions na sa ngayon. Aba teka, natalo rin siya ni Martina kaya sana si Martina ang susunod dyan ha. Mga kakwento, ang isang pagkakamali ni Martin sa laban ay ang kanyang recovery dahil hindi siya masyadong gumanda at kumain dahil nakala niya na kapag magaan siya syempre ay mas mabilis pero pagdating sa laban ay naging weight bully siya ng kalaban. Pero ganun pa man, bawal pa man pangalanan kung sino nga ba ang kontrobersyal na susunod na kanyang makakalaban. Ganun pa man, handa rin si Martin na lalaban sa World Title Fight at alam niyo naman sino ang kampiyon sa Super Bantamweight yan. Ikaw kwento, kaya na ba ni Wonderboy yan? Sa experience ko last fight ko marami pa akong nakitang pagkukulang at marami pa akong nakitang mali o pwede ko pang idagdag o improve sa sarili ko. Siguro I need more acid test na fighter talaga na magpapahirap pa sa akin. Well, na pag-iigihan ko rin yung training, no. Number 2, number 1, hindi naman ako nagmamadali. Kung anytime may mga fight pa akong pwedeng matutunan, why not? Pero kung sasabihin ng promoter ko na lumaban na ako for a world championship, hindi ko tatanggihan. Kung ano man yung mailatag sa akin ng promoter and
kung ano sasabihin ng Team Wonderboy para sa akin, kasi ang trabaho ko lang talaga is for training. Hindi ko trabaho yung sa papel-papel. Sa akin, mag-focus ako sa training ko, pero for eyeing the World Championship, why not? Let's do it. Yeah. Okay, so what's your next At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Reynaldo Enigo, kay kakwentong Simon Caguanijala, kay kakwentong Raymond Cadelinia, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.